Mapagpalang hapon mga kabukid. Narito na naman ho tayo, si Holly Carabao. Mag-update lang ho ako sa kalagayan ng ating ginagawang chicken composting system. Kasalukuyan ho tayo na nagbababa ng mga sawdust o kusot. Yan ho ang gagamitin natin na dry material. Itatabon ho natin dito sa ating chicken composting run o chicken composting area. Yan ho ang magsisilbing ating deep litter system. So, yan ho ang kanilang dudumihan. Diyan na rin ho mapupunta ang ating mga kitchen scraps. Ihahagis na lang ho dito. Sasamaan ho yan ng mga wet na material o yung green material kung tawagin nila. Yung mga hay o mga damo-damo, yung mga kitchen scraps natin, yung mga hindi natin na nauubos ng mga gulay-gulay, prutas, yan, isasali naman natin dito. Mamaya ipapakita natin. Wala naman ng sikreto dyan. Alisin lang sa supot, ikakalat dito sa buong area. At pagdating ng mga, paglagay na ating mga manok dito, kakalay-kain nila yan. Yan. Tapos, yan na rin ang gagamitin natin na medium para tayo ay makapag-compost. Naialis na ho, ipapakita ko lang sa inyo, naialis na ho atin mga native pigs at naibaba na rin ang ating mga pato. So, sa Sabado na ng umaga natin kasi wala ho kami bukas at may lalakarin. Kaya sa Sabado ho ng hapon, Sabado ng umaga, saka ho tayo magbababa ng manok. Yan. May kasabihan daw, mas magandang magbaba ng manok sa umaga para swerte. Yun. Panoorin nyo, samahan nyo kami, ikakalat lang muna namin ho ito. Maraming biyaya sa tubig, di mo na kailangan pang pumalis. Sa Maynila'y di mo makakamit, binibit-hing ginto'y nasa bukid. Ayan po, mga kabukid. Naikalat na ho natin. Sa tingin ko sakto naman, pero mas maganda, mas mainam na ating patong dadagdagan. Kaunti na lang naman siguro, mga ganun karami din, o kalahati na ganun. So, pag ito ay naulanan ng naulanan, at nilagyan pa natin ng mga green material, kagaya ng mga coffee grounds yan, maganda rin yan. Kagaya ng mga grass cuttings, yung mga dahon-dahon na sariwa pa, o yung mga hay, yung sa alfalfa, yung hay ng alfalfa. Maganda rin ho yung ihalo dyan. Maglalagay ho tayo dito ng mga area-area kung saan doon natin i-imbak yung pinaghalo ho na ganito na kusot, no? Ihalo natin sa dumi ng mga hayop, kagaya dumi ng manok, dumi ng kambing, dumi ng mga baboy natin. At doon ho natin siya bubulukin, i-compost, no? Tapos hahagisan na ho natin yan. Pag pwede na, hahagisan natin yan ng mga buto-buto na binabad sa tubig ng overnight, kagaya ng mga munggo, yung trigo o yung wheat. May nabibili ho nun sa mga agri-supply, yung mga pakain sa patuka sa kalapate, sa manok din, pwede yung mga pansabong, pwede yun, yung mga pakain sa kanila, yung mga whole seeds, whole grain seeds, yun, pwede yun. Bababad lang ho yun overnight. Pagka ready to sprout na siya, o pagbubuka na, so pwede nyo ihagis dito, tatabunan para tumubo. Pagka tumubo na siya, nagsimula ng tumubo, o yung tinatawag natin na sprouts, kakalay-kain ho yun ng mga manok at yun ho ang sisilbi rin na pagkain nila, pagdagdag sa pagkain nila. So, gano'n na lang ho muna. Habang piniprepare ho natin ito, iwanan muna natin na ganyan. Pagdating ho ng manok dito, tatrabahuhin nila yan. Papatagin nila, kakalay-kain nila yan. So, makikita nyo, maganda magiging epekto. Sa ngayon, ganyan pa ho itsura niyan.
No, kapag tumagal-tagal, mangingitim yan, magiging compost yan. At yun na rin ho ang gagamitin natin na medium para sa ating pagtatanim sa ating mga gulay. Magandang klaseng lupa. Hanggang dito na lang po muna. Update lang naman ho ito. At magkita ho tayo uli pagka nagbaba na ho tayo ng mga sisiyo dito ng mga manok. Magandang araw ho uli.